Regulation. Regulation of, ibig sabihin, balance. Regulation. Balance. Okay. Bone and calcium homeostasis. Bone is a major storage site for calcium. O, wag niyong kalimutan yan. But the absorption takes place in small intestine. Yung sinasabi kanina ni tawag nito ni Matthew, the kidney and the liver, that is about the vitamin D. Okay? Now, si vitamin D ni calcium for the absorption na nangyayari, huwag kalimutan, nangyayari sa small intestine. Now, what happened here is ang ating katawan sa blood natin once na nagkulang, nagkulang ng calcium level, ang nangyayari ay nagre-release si bone ng calcium. Paano nagre-release si bone ng calcium? Pag na-stimulate si parathyroid hormone. So, sasabihin niya na bone, you need to release a calcium kasi yung blood calcium natin is bumababa. Okay? Pinag-uusapan natin is homeostasis. The balance of the blood, of the calcium in the blood. At ano ang koneksyon ni bone doon sa pagkakaroon ng calcium? Homeostasis. So, eto na nga ang, ma'am, hanggang 5 p.m. po ba? Hindi. Joke lang yon. Ito naman, mapaniwala. Actually, laboratory nga natin to eh. Dapat nga walang lecture para lang pumantay kayo doon sa section A. Okay, ulit tuloy na wala na tuloy ako kay Matthew. Ganito na nga ha. Makinig na. Ang pinag-uusapan natin is the calcium homeostasis, the balance, the regulation according to TAN, according to, ano pangalan nito? Lagi kong nalilimutan. Okay? And, ano ang ginagawa naman ni bone? Okay, so ganito, blood circulation natin. Bumagsak o bumaba yung calcium level sa blood. What happen is, i-activate ng brain natin si parathyroid hormone. Okay? I-activate niya, sasabihin niya sa bone natin, okay, activated na si parathyroid. Bone, you need to release. Di ba nga si bone ang nagsisikret, nag-i-store ng calcium? Tama ba? Tama. Okay. So, ngayon, si parathyroid top, si bone. You need to release calcium. Why? Kasi nagkukulang na yung calcium supply sa blood natin. So, maglalabas si bone. Okay, maglalabas, ito pala si bone, baliktad. Maglalabas si bone ng calcium. Ngayon, hindi naman din hindi pwedeng maglabas lang siya ng maglabas. Ibig sabihin, dadami ang supply. Tama ba? Dadami ang supply ng ating calcium sa blood. What happened is si calcitonin naman, another hormone, ang magpapabawas ng calcium level natin sa blood. Kaya, meron tayong calcium homeostasis. That is because of the parathyroid hormone and the calcitonin. Okay na ba? Okay, bahala kayo dyan. So, anong ginagawa? Calcium moves into bone. Okay? As osteoblast build new bone. And calcium move out of the bone as osteoclast. Remember this one? Break down bone. Kapag papunta sa bone si calcium, ibig sabihin si osteoblast magagawa ng panibagong bone. Pero pag magbe-breakdown si osteoclast, ang nangyayari is palabas si calcium. Naiintindihan na? Okay na yan, guys. Okay, sige. Saan nangyayari? Saan nangyayari yung
Saan nangyayari yung paglabas ng parathyroid? Remember this one, everyone, that the site of action of the PTH or the parathyroid hormone is in the kidney tubules. Okay? Kidney tubules or in the bone cells, while the calcitonin takes place or the site of action is in the bone cells lamang. Okay na? Okay. Ito siya. Oh. Decreased blood calcium level stimulates. So once na nag-decrease ang calcium blood levels, may stimulate nun si parathyroid hormone secretion, and this is from parathyroid glands, okay? And then the PTH stimulates osteoclast, okay, to break down bone and release calcium into the blood. Pagpalayo sa bone, osteoclast ang may kasalanan. Pagpapasok sa bone, osteoblast ang may gawa. Naintindihan? Oh, bahala kayo. Saan nangyayari? Sa kidney. Nangyayari yung site of action ni pituitary hormones. Okay? The reabsorption from the urine, PTH also stimulates active vitamin D formation. Why do we need, or why is that PTH also stimulate the vitamin D formation? Why? Sinasabi ko sa inyo. Bakit? Bakit pati kailangan? O sige, Matthew. For calcium absorption po. Very good. Hindi ma-absorb si calcium pag wala si vitamin D. Kaya, lagi kasama si vitamin. Goods na? Okay. Now, increased blood calcium stimulates. Pag tumaas naman ang calcium sa blood level natin, sa blood pala, pag tumaas ang calcium level, baliktad, sa blood natin, automatic ma-stimulate si calcitonin. Saan matatagpuan si calcitonin? Sa thyroid gland naman siya. Okay? Now, pag siya naman ay na-stimulate, what happen is, sino naman ang calcitonin inhibits osteoclast, which allows for the enhanced osteoblast uptake of calcium from the blood to deposit into bone. Pagpalabas sa bone, osteoclast. Breakdown. Pagpapasok sa bone, si calcium para i-store si calcium, that is osteoblast, and that calcium used by osteoblast to form another Bone. Bones. bone. Very good. Okay na ba? Nagigets nyo ba? That is calcium homeostasis. Okay na? Okay na to? Okay. Medyo Ha? Medyo. Sorry. Anong medyo? Ma'am, ano pong ginagawa ni kidney? Doon, anak, nangyayari yung pag-stimulate. Yes, tapos na. Doon nag-take action yung pag-release, okay, ni parathyroid hormone. Site of action, ang kidney. Kay calcitonin naman sa bone cells nangyayari. Site of action yun. Okay? Okay, last. Para lang dito. 2 slides na lang. 2 slides para tumama lang kayo dun sa same lang. Wait, hinga lang ako, guys. Kala nyo talaga kayo napapagod, no? Abay. Okay. How about the bone anatomical terms? So, tandaan nyo to, ha? Kasi ang mga pangalan ng buto natin, ito yung mga nasa dulo. This one. The foramen, the fossa, the process, yan. The meatus, ano pa? We have also the condyle, the tubercle.
So I want you to memorize this one and also understand what is the meaning of that words para maintindihan nyo or tatak sa utak nyo. Pag narinig nyo pa lang, nagbo-burp ako. Pag narinig nyo pa lang yung word na yon, yung pangalan ng bone na yon, alam nyo na agad the function of the bone. Kasi nakadepende yon sa pangalan. Because of, ito, mga pangalan na to. Okay? First, we have the foramen. When we say foramen, ibig sabihin nun, butas. Example of this one is the foramen magnum. Nasaan ang foramen magnum nyo? Nasa ulo yan. Okay? The foramen magnum. Next is the fossa. Pag sinabi nating fossa, that is depression. Palubog. Depression. Example of this one, we have the glenoid fossa. So, pakihanap, paki-research, pakitingnan, what is the image of the foramen magnum? Sige nga, tingnan nyo muna what is the image of the foramen magnum para hindi kayo malilito. Kasi ang pinag-uusapan natin is yung mga anatomical, bone anatomical formation. O, nakita nyo naman? Nakita nyo naman? Nakita niyo na ba what is the foramen magnum? This one. This is the foramen magnum. Butas. How about the fossa? How about the glenoid fossa? Pag sinabi natin glenoid fossa, that is depression. Saan siya matatagpuan? Ha? Saan matatagpuan? Shoulder blade. Shoulder blade. Sa shoulder. Kung nakikita nyo, yung shoulder nyo, flat yan, pero may para siyang may ganito, may depression. O, ito na. Na-depress. Ito yung scapula nyo, the shoulder blade. Okay? The shoulder blade. Ito yung hindi na, though this, the shape of this scapula is flat bone, hindi ibig sabihin no, na flat siya. No. Meron siyang depression. So, ang depression na to, this is the glenoid fossa. Okay na? Okay. How about the process? Pag narinig nyo naman yung salitang process sa bone, that is projection. O anong, nasaan ang mastoid process? Its rough Sa surface skull. gives attachment to various muscles via tendons. Dito yon, sa may bandang dito, sa may likod. Okay? Dito, ito yung naka-protrude na to. Projection, ibig sabihin, medyo naka-angat. Okay? Ang example nga niyan is the mastoid process. How about this one? The condyle. Ito ang condyle. Okay, the medial condyle of the femur. The rounded end of the bone. That is the condyle. Okay? Nasaan ang occipital condyle? Where is your occipital? Occipital condyle? Nasaan ang occipital condyle nyo? Sa posterior po ng base po ng skull. Sa posterior, ibig sabihin nasa likod Sa ng... likod po, ma'am. Yes, nasa likod siya. Pag sinabi nating condyle, ibig sabihin round siya. Pag ganire. Okay? Same with sa femur. Yung part na rounded doon. Meatus. Meatus is canal-like passageway. Example of this one is the auditory. This one, the auditory external meatus. Kanal. Butas. So, anong pinagkaiba ni, ni foramen at ni meatus? Anong pinagkaiba nilang dalawa? Pag meatus po, ma'am, pwede po siyang mapasukan ng, madaluyan po ng mga dust or other foreign substances. While pag meatus naman po, lang po siya, plain na butas lang po siya. Wala po siyang, hindi po siya hollow structured. Ano yun, nak? Foramen.
Ulit. Si meatus, pwedeng pasukan Ng foreign substances po kasi po meron po siyang space sa loob or hollow po yung structure niya. while si foramen, Tapos si foramen po is butas lang po talaga siya. structural. Wala po siya. Okay. Structural. Okay. Sige. How about si tubercle? A lump of a bone. Ano ba ibig sabihin ng lump of bone? Lump of bone. Ano ibig sabihin nun? Ayun po ba, ma'am, yung parang pinakadulo niya po, yung circle po? Alin ba Yung yung round. pinakadulo? Yung pinaka-round niya po, ma'am. Round surface. The round? Meron tayong greater tubercle, meron tayong lesser tubercle. Yan. Pag tinignan nyo yung bone, di ba? Ano mo nang ibig sabihin ng lump? Para maano nyo, mapipicture nyo. Yung lump. Ano ibig sabihin ng lump? Nagpo-protrude po, ma'am. Protrude. Sa projection yun. Parang bukol po ba, ma'am? Or chunk po yung Para structure siyang niya? bukol. Bukol po. Oo. Swell, ang social. Para siyang bumukol lang. Okay? Ngayon, ang hirap makita dyan sa picture. Okay? Ang hirap makita sa picture. Pero, okay. Ito, tingnan natin. Ito kasi hindi siya masyadong hindi siya masyadong kita dito, this one. Pero 'di ba, makikita niyo yung buto, 'di ba? Okay, wait lang. Hirap. Okay, ganito pala. Ito yung likod ng buto, ito yung harap ng buto. Okay. 'Di ba yung buto may dalawang hati? 'Di ba nakikita niyo ba na may dalawang hati dito na para siyang may kanal? Opo. Okay, very good. Now, etong part na to, wait lang, hindi ko nakikita yung kamay ko. Etong part na to sa harap, this is the condyle. Kasi ito yung naka-curve. Condyle. Ito yung dalawang nakaumbok dito. Yung isa doon is malaki, sa gitna, di ba? May kanal sa gitna. Okay? Yung dalawa dito, yung malaki dito, that is greater tubercle. While yung mas maikse, mas maliit, yun naman yung lesser tubercle. O, imagine niyo yung mga buto na kinakain yung pag sa bulalo. May dalawa yun na nakaumbok. That is tubercle. O, kumain kayo mamaya ng bulalo, ha? Tingnan nyo yun. Yun. Questions, everyone? Wala. Okay. What are the different bone anatomical terms? We have, number 1 is Foramen. pag hindi kayo sumagot, kakabakan ko pa to. Foramen, and then Fossa. fossa, and then Process. Process. next, Condyle. ha? Condyle. Condyle. Condyle, next, Meatus. hiatus, next, Tubercule. tubercle. Okay, so wala na bang questions, everyone? No more questions? Okay, so be ready for a short quiz on Monday about this one. About skeletal muscles.
A 10 items quiz. Okay? Hanggang dito lang. And then kasi by Monday kasi mag-start na tayo ng axial and the appendicular. Isa-isahin na natin yun. So everyone, please on your cam for the photo op before I dismiss you. O ang hindi talaga mag-on ng cam, mag-exam ng 20 items. Na all, si Christine nakahiga lang. Ang hindi mag-on ng camera. Makikita naman dito no? Makikita kung sino. Okay, 1, 2, 3, smile. Another. 1, 2, 3, go. Okay na. Honip, napaganon pa nga siya. Okay. Thank you, ma'am. Wala nang question. See you all on Monday, everyone. And be ready for a short See you on quiz. Tuesday, ma'am. Thank you po. Thank Bye you po, po. ma'am. Thank you, ma'am. See